Alright, for today's video is gusto ko kayong isama sa ating munting biyahe. Mula rito tayo sa may SNR, sa may corner MacArthur Highway, Matina. Sakay tayo ng bus na di ko alam kung anong pangalan ng bus na to. Biyaheng Tagum City. So ang ating pupuntahan ay Davao City National Airport. Yan po yung babiyahin natin ngayon, no? So yun po yung ipapakita ko sa inyo na hitsura ng Davao City during peak hour. Time check, alas 5:28 ng hapon. So ano nga ba hitsura ng Road, Bypass Road, and MacArthur High, CP Garcia. Tama ba CP Garcia? Tama, CP Garcia papuntang Davao City International Airport. So very interesting movie ito, no? Very interesting na napalabas or vlog, scenery sa hapon, gabi. Makikita natin yung gaano nga ba ito ka congested na lugar, parte ng Davao City. Kasi sa totoo lang, ako bilang taga downtown city proper, no, Poblacion District or Barangay Poblacion, tama ba? Poblacion District rather. So, ang ganitong lugar ay madalang lang ho nating mapupuntahan, no? Madalang nating madadaanan at maipakita sa inyo, no? Very rare. So, this time, ibang view naman ng Davao City kasi 'di ba, lagi na lang kayo downtown city, puro na kayo city proper. Puro na lang kayo CM Recto, no? So, ngayon, ito na. Barangay Talomo District pa rin naman. Sakop pa rin siya ng Distrito 1 or District 1 under the representation of Paulo Duterte. Sa mga hindi taga Davao dyan, so welcome ho sa inyo sa ating vlog. So kahit paano meron na kayong idea, no? Pagka meron kayong planong pupunta ng Davao City, so at least bago pa kayo makapunta dito, makarating, medyo familiar nyo na ang lugar. So itong nakita ho ninyo ngayon sa video ay ang dating pangalan nito ay Don Julian Rodriguez Avenue, pero ngayon Road na siya. Mataas ito, mahaba. Bali ang stretch nitong Road ay nagsimula doon sa may SNR SCC. So that's MacArthur Highway corner, Road. Ito yun. Tapos itong babaybayin natin diretso ito pag sasagarin talaga natin to, for example private car ho tayo, no? So ang pinakadulo ho nito ay intersection sa may Diversion Road, no? CP Garcia, also known as Diversion Road. So pinakadulo nito is CP Garcia intersection, tapos tawid ka, Magtuod Road na siya. Magtuod, Barangay Magtuod. So ano meron sa intersection ng CP Garcia, no? Diversion Road. Anong meron doon? Napakalaking landmark. Yun ay ang flying over. Isa sa pinakamatibay, no? Isa sa pinakamalaki na ginagawa, kinoconstruct. Pinakamalaking infrastructure na kinonstruct dito sa Davao City. Nagsimula yan sa time ni Tatay Digong. Tapos parte yan, kasama yan sa Davao Bypass Road or Davao Road Project, gano'n. So hindi pa siya tapos ngayon. So itong sasabi ko dito, yung tinutukoy ko is yung tulay doon sa unahan na hindi natin makikita, sadly. Hindi natin maipakita sa inyo ngayon sa vlog na to kasi nga hindi tayo doon dadaan kasi meron na kami ditong bypass. And I know for sure itong bypass na to ay temporary kasi yun na nga, ginagawa pa nga yung doon, yung intersection na yun, yung flying over. So ito meron kayo idea. Pa rin to. Barangay Shout mga taga Ano bang mga lugar meron sa no? Saan ka sa Bogak, Spring Valley, tama ba? Meron ba? Meron bang Spring Valley dito? Springville, Greenville, okay. Gym Village. Saan kayo sa may ano yun? Gym Village, San Rafael. Maang San Rafael, di ba? I don't know. Hindi ko masyadong kabisado. Anyway, Barangay Malaki-laking din to. Barangay. Mayaman din si kasi may mga din dito, no? May mga call center, BPO.
May mga condominium, may eskwelahan. Dito rin pala matatagpuan ang cemetery, no? Public cemetery. Ang MAA ay meron din silang NHA. NHA MAA. So ito na yung bypass road, Eden Street, Caltex Convenience. Iikot tayo dyan. Pag didiretsuhin mo to dito hanggang pinakadulo, aabot yan pinakasokdolan, endpoint, intersection sa CP Garcia Diversion Road, Davao City. Ayan may baso lumabas. Ito yung peak hour namin dito, ha. Traffic siya, yes. Congested, yes. Pero hindi siya kasing lala sa EDSA, hindi siya kasing lala sa mga pangunahing lansangan, kalsada ng Metro Manila na bumper to bumper. Sabi nila maneuver, yung talagang yung pwede kang magsaing 30 minutes bago mahagalaw yung sasakyan. So dito naman siguro sa mga 5 to 10 minutes, I think. Yung pinakamatagal na yun, ha, na nakatambay sa kalsada, hindi nagmo-move. Ayan, MAA City Jail, unahan pa. May mga condominium dito, ganyan yan, hindi ko alala pangalan. Anong pangalan ba yan? Condo. Marami to dito. Condo, Spatial. Tama, no? Parang dito nga yun. Welcome to Eden Street. Itong biyaheng MAA papuntang Panakan, itong diversion road, malaking din to, no? Malaking tulong din siguro sa mga mananakay natin, itong mga bases gaya nito ating sinakyan. Warik-warik kung tawagin, kasi nakapagkarga-taga ng mga empleyado. Ang MAA kasi pagkakaalam ko, andyan yung mga pagawaan ng kaldero, pagawaan ng, kasi maraming factory, pagkakaalam, maraming factory sa area na yan, means maraming mga empleyado, trabahante na ang inuuwian naman nila ay Panakan, Tibungko, Panabo, Lasang, gano'n, no? Northern part of Davao ang kailang mga tahanan, uwian. Tapos dito sila natatrabaho bandang MAA area. Okay, napakalaking tulong ng mga ganitong bus, warik-warik, na dahil ito yung mga hindi namimili ng pasahero, malapit o malayo, talagang sinasakay nila. Unlike dun sa mga 5-stop na mga buses, point to point talaga yung mga yun, nagda-drop at nagpipick up ng pasahero. Twin Palms, South Point School. So itong mga area na to, hirap paminsan-minsan or bibihira lamang natin talaga itong daanan, mapuntahan. Kawawa naman niya si ate, hindi sila nagsama dito ni Kuya Oda. Sana sakay din siya. Hahabol yun, tatakbo yun. Hindi na inantay. So itong lugar na to, itong kalye na to dito, pagkakaalam ko hindi to dinadaanan ng mga routes, wala tong jeep dito. So kawawa mga tao nakatira dito sa ngayon, no, na wala pang mga service, kasi hindi nilang maglakad, mag-taxi or mag-tricycle. Alam naman natin ang tricycle, hassle, makikipag-negotiate pa yan, magkano bigay mo. Tapos sa taxi, okay yung taxi, very convenient, mura lang din naman, pero syempre hindi naman kasi lahat afford ang taxi. Afford pero hindi nila need, no, hindi essential. Kaya rin naman nilang maglakad lang or mag-tricycle. Kaya kasi ayoko talaga mag-tricycle at saka ayoko rin maglakad lalo. So okay lang sa akin na magbayad ng 50 sa taxi, 60, 70, 100. Kung mabilis lang din naman makarating at convenient, syempre. Aircon, di mauulanan, maiinitan, di maalikubukad, ganun. So ito na yung San Rafael Bridge. Tama ba? O San Rafael Bridge nga siya. Diretso niyan, papunta ka ng niyan sa may circumferential road.
Barangay 9A, 9B, mga ganun, no? Poblacion District. Ito dito, itong MAA, ano pa to? Talomo District. Baka kayo nalilito, ha? Bakit lagi kong sinasabi Poblacion District, Talomo District, Toril District, District 1, District 2, District 3. So for the information of everybody, so dito sa Davao City, since sobrang lawak ng lupain namin dito sa Davao City, na need mo pang mag-multiply ng 4 na pirasong kamay nilaan bago mapantayan ang lawak ng Davao City. So divided kami into 3 congressional districts. We have District 1, District 2, and District 3. District 1 is kay Pulong, District 2 kay Omar Duterte, tapos kay Ongab naman yung District 3. Ayan, no? So yung area na to dito, sakop na yan ng Poblacion District. Ang Poblacion District ay maraming mga barangays. I mean, yun ang ano, so we're divided into 3 congressional districts, and every districts meron kaming mga administrative districts, no? So for example, dito sa District 1 ni Kong Pulong Duterte, meron kaming di ko alam ha kung ilan, pero babanggitin natin ang abot ng ating makakaya. So sa District 1, I mean Poblacion District, Agdao District, Poblacion District, Agdao District, Talomo District. Yun lang, no? Sa pagkakaalam ko, tatlong administrative districts lang ang alam ko dito sa District 1. So ano ba meron sa Poblacion District? So yun na po yung mga barangay 1A, barangay 2A, 3A, mga gano'n, mga 21C, basta mga boulevard, ganyan. Mga barangay 1, barangay 21, barangay 19, barangay 1, barangay 2, 2A, 1A, 2C, barangay, mga gano'n, no? So mga barangay, parang tondo lang, no? Barangay, ganyan, mga numbering, tsaka letter, tsaka number. Yan yung pangalan ng mga barangay. Tapos dito naman sa Talomo District, meron kami dito, yan nga, ito Barangay Maa, Barangay Magtuod, Barangay Catalonan Grande, Barangay Langob, Barangay Matina, Barangay Talomo, Barangay ano ba mga barangay. Ang Ulas ba ay sakop pa siya ng Talomo District, although di ako sure. So correct nyo na lang ako dyan. So that's the Talomo District. Agdao Districts, ano ba mga barangay sakop sa syempre Poblacion, Barangay Central, tama ba? South Central, gano'n, no? Jerome Agdao, mga gano'n, no? Marami sa Agdao din. So okay yung malito. So yun namang distrikto kay Congressman Omar Duterte. So ang kanilang pinaka-poblasyon, pinaka-proper, no? District proper nila ang Buhangin, Barangay Buhangin. Doon matatagpuan ang kailang district hall tsaka gym. So Buhangin District, District 2. Ano pa ba ang sakop ng District 2? Sige, assignment nyo na yan, di ko na yan isa-isahin. Ito na yung dinaanan natin, bypass road 2, ha. Ang labas dito ay CP Garcia. At ang gilid natin na to dito na area, dito sa gilid right side ay Davao River. Itong lugar na to na dinadaanan natin, binabaha to talaga dati. Di ko alam ngayon, ha, despite sa malakas sa siguro di ako sure kung ngayon kung binabaha pa rin ba tong portion na to dito, kasi na to parang elevated. Tsaka itong bypass road na to dito, walang ganito to dati, madilim to dito. Oo, kalahiban, basta nakakatakot dumaan dito nung araw. Alala ko lang, bata pa ako, syempre elementary 90s. Itong lugar na to, kung iisip ang kanyang ambience, yung kanyang vibe, para siyang parang napakalayo niya na sa city proper ng Davao City, pero geographically sa mapping, ang lapit lang nito sa City Hall, lapit niya lang sa downtown. Wala kasi masyadong mga commercial area dito, hindi siya commercialized, kaya masasabi mong parang nasa bundok ka na, nasa malayo ka ng lugar, away from Davao City. Pero yan pala malapit lang sa City Hall of Davao. Okay, Police Station 16, Maa, Davao City.
Tsaka alam nyo, di ba Davao City may mga nasasabi, may madalas marami ako nakikita, no, na nakatakot, safe daw ang Davao City kapag ka downtown area, pero pag sa mga ganitong lugar daw hindi daw safe. Di ho, safe kaya kahit madilim. Di ka lang safe sa ano, sa mga ahas, aso, asong bangaw, asong baliw, ano ba, yung nauulol. Trillanes anyway. So nakatakot may aswang gano'n, no? Maligno siyempre gabi madaling, pero pag sa mga tao wala, okay lang. Pero siyempre alam niyo naman talaga na kahit saan may mga lugar talaga na, I mean ano, kapag minalas ka talaga, no, rin may mga taga Maynila pupunta ng ano, may baliw na galing sa Manila pupunta ng Davao at dito maghasik ng lagim, di ba? So, ganun yun. Ibig sabihin ano pa rin, careful pa rin. Doesn't mean na nasa Davao City ka na is maglalakad ka na lang ng walang ano, walang saplot, di ba? Magano ka lang, magbibikini. O syempre, para ka talagang ano yan, nag-i-invite ka talaga ng mga predator. Ito ha, Davao Park, this ano, River Park, Riverfront Corporate City. So Crocodile Park yan sa unahan. Isa din kasi sa mga pinupuntahan dito ng mga dayo bisita sa Davao City ay ang Crocodile Farm, Crocodile Park. Ito na yung ano, Davao River Bridge sa may So ito ay Buhangin District na siya, District 2, Omar Duterte. Itong diversion road namin sa Davao City, meron kami mga ano dito ha, installed CCTV camera para sa mga traffic violators. Kagaya niya, no? Yan. So yung CCTV camera na yan, nangahabol yan ng sasakyan. Ibig sabihin ba nang zoom in? Tapos naka 4K resolution yan, linaw niyan. Kita niya lahat ng mga kasalanan nyo. Kita niyan pati kaluluwan nyo, no? Kaya ingat kayo sa pagpapatakbo dito sa diversion road namin sa Davao City, kasi nga huwag nyo isipin na walang nakabantay dito ng mga speed gunner, na mga taga CCTV, mga taga traffic, taga LTO. Huwag nyo isipin na palakas, walang tao, walang ano, walang mga personnel. Akala nyo lang wala, totoo wala naman, busy. Pero meron yan, no? Active yan. Di kinaya or hirap niyang kayanin. Tarik kasi ito dito. Yan, ramdam na natin yung kapaskuhan. Ito na yung ano ha, El Rio Vista, Bakaka Road. Dati Bakaka Road ang tawag sa kalye na to dito, pero binago na siya ngayon. Dizon, wait lang. Dizon, no? Yan, no? Dizon Farm. Sila kasi may-ari ng ano, no, area na to dito. Yung Crocodile Park, Dizon. Pumilo. Mga prutas, Dizon Farm. Grabe, traffic na kung saan saan. I mean ano, bawat lugar sa Davao City, kahit saang mga intersections, talagang sobrang traffic, congested. May mga ganyang senaryo na, pero dati balikan lang, nakamiss lang yung mga 90s, early 2000s na kahit peak hour wala namang ganyang senaryo na makikita sa daan. Ngayon parang Manila na rin. Walang may kasalanan ha. Kumbaga ano lang, alangan naman na aayawan natin yung mga investors sa Davao na magpuntahan, di ba? Siyempre nagtayo sila ng negosyo sa Davao City, BPO for example, mga townships, dahil nga sa mataas ang purchasing power ng Davao City.
Tapos ano din, manpower, no? Marami dito mga professional. Yun, no? Electric taxi. Wow. Nakasakay din ako kanya minsan. Oh. Hindi ko pa na-try yan eh. So yun ang ano, maliban sa mataas ang purchasing power ng Davao, marami ding mga young professionals, fresh graduates sa Davao City, sa Davao region. So hindi mahihirapan ang mga mga negosyante, mga company, mga corporates. Hindi sila mahihirapan na mag-hire ng manpower kasi nga ang dami na nga dito sa Davao City. Hindi na kailangan mag-import from other regions, unlike Cebu, Manila, no? Na kailangan pa ng mga taga Mindanao, Visayas o ano pa man, ibang parte sa mga rehiyon na yon para lang magkaroon ng makumpleto ang kalang quota or desired manpower. Tama ba? Desired manpower. Basta yung kailangan lakas ng tagapagbuo, tagapagawa, ganun. So nakalagpas na tayo sa may El Rio Vista. So, diversion route pa rin. Ito na yung pinakamahabang kalye yata sa Davao City Highway, itong CP Garcia. Kasi nagsisimula sa may Panakan papunta sa may Toril. Tama ba Toril? Pwede. Ano yan laboratory daw yan ng mga pampaganda ba yun? RDL, mga ganun dati. Hindi ko daw sure ha. Para siya, pharmaceuticals something. Hindi pa rin siya giniba. Okay, malapit na tayo sa may sa may Milan, Buhangin. Mula dito tanaw natin ang Gaisano Mall, NCCC Mall. Ayan o. Ito pala ay shortcut sa may Spring Valley. Tapos labas niyan Mercury Drug. Imbis na dadaan ka pa doon sa may intersection ng Milan, galing ka kunyari sabihin natin ng galing ka sa may Bahada area. Tapos papunta ka dito somewhere in Diversion Road. Huwag ka nang dumaan doon. Dito ka na yan. Spring Valley. Tapos labas yan is sa may Mercury Drug, Buhangin Road. Buhangin Road. Oh, may bagong dito, establishment. Furniture Republic. Okay, dadaan natin sa subway. Pinakaunang subway ng Davao, Milan. Grabe traffic sa taas. Good luck sa kanila. Dito sa Davao City, pag first time yung pumunta, please be mindful sa inyong mga tawiran, no? Maaari kayong tikitan, G-walking, may multa. Di ko alam magkano multa dito ngayon sa G-walking. 500. Kasi ako dati, alala ko parang 200 yata yung binayaran ko. Kahit pa may lagnat ako noon, wala akong excuse. Hindi siya excuse. Kasi imbes na dadaan ako sa pedestrian lane, yung pwede ko naman siyang sadyain talaga yung pedestrian lane. Ang problema nga lang, pwede akong kasi sobrang nahihilo na ako noon eh. Pwede akong matumba. So ngayon, nag-shortcut na ako. Ayun, ticket 200 pesos. Nakahiya. Totoo yan, nakahiya. Buti pa kami mga taga Davao, no? Matikita na, magano lang kami, mag-violet lang kami ng jaywalking lang kami dito. Mahulihan lang kami nag-yosi sa labas. Talagang sobrang nakahiya na. Samantala itong mga hinayupak na mga congressman, billions nagnanakaw sila, pinambili ng mga yate, luxury cars, luxury bags, mga patik na relo. Grabe. Akala mo talaga ang dadangal.
Kala mo talaga galing sa pinaghirapan, pinagpaguran. Yun pala galing sa nakaw. So buti pa kami mga taga Davao. Simpleng violation, nahihiya kami. Kasi nga pinalaki kami na maayos sa mga Duterte. Pinalaki kami may dignidad, kredibilidad at hiya, syempre. Oh, ano yun si kuya, marurot yun ah. Fast and the Furious multicab. So hindi lang sa kalsada, hindi lang sa highway, sa mga main roads or sa mga intersections dito sa Davao City ang nagmumukhang Manila na rin, kundi maging ang mga bases gaya ito ating sinakyan. Ang daming tao, oo, siksikan na rin, no? Tayuan, standing position. So wala, Manila na nga talaga siya. I mean, ibig sabihin ano, halos humabol na. Humabol na sa Maynila ang senaryo sa Davao. Tingnan natin ha. Oh, kita nyo yun, di ba may mga tao, dami no? Tayuan na yung iba. So ito na yung buhangin, pinakamaraming tao. Maraming mga subdivision, low-cost subdivision, villages. Mayroon pang NHA. Shout out mga taga Buhangin. So ito talaga yung pag sinabing buhangin, pag taga Buhangin ka, ibig sabihin dito ka sa area na to dito, sa Maymilan. I mean hindi iba, saan ka sa ano, saan ka sa Davao. Sa Maymilan, Buhangin, ganun. Pero pag sinabing saan ka sa Buhangin, ito talaga yung tinutukoy ng Buhangin. Yan. San Isidro, NHA, Buhangin. Although napakalaki kasi ng ano eh, ng downtown Buhangin. Downtown Buhangin. Paano ba tawagin? Proper, Buhangin proper. Ayun. Napakalaki. Magsisimula ang Buhangin proper doon sa may Dakodao Bridge. Doon sa may unahan, likod no, pagkalagpas mo ng North Point. Camellia Condominium. Shout out mga taga Buhangin. Marami akong mga ano diyan, mga viewers na mga taga rito no. Shout out sa inyo. Grabe lugar nyo, daming ano, sasakyan. Daming traffic. Meron silang overpass. Grabe traffic. Good luck. Kaya kapag pupunta ka ng airport, uuwi kayo, tapos nataon na peak hour, nako, good luck sa inyo. Kahit hindi peak hour ha, talagang hindi ko talaga maipapangako sa inyo na hindi kayo maiwanan ng aeroplano kapag ano kayo, Filipino time pa rin kayo sa Davao City. Dapat dito ay ano, advance na ng 1 oras, 2 oras kung maaari. Kasi nga tingnan mo tong traffic na to, nakakakaba kaya kapag ganito yung ano, maaabutan mong traffic scenario, tapos may flight ka na malapit na mag-boarding. Unahan ito airport. Traffic, good luck. Grabe no, stressful. Kawawa yung mga ano natin no. Hindi naman siguro kawawa, parang siguro nasanay na sila no. Yung mga estudyante natin na nag-aaral sa downtown, Ateneo, UM, nag-aaral sa may Holy Cross, San Pedro College, nag-aaral sa Davao Doctors College. Diba? Saan pa ba? Ano pa ba mga eskwelahan, no? UIC. Yung mga estudyante dyan, kawawa sila kapag sila uuwi sa lugar nila sa may bandang Panakan relocation, Vista Verde, sa may tawag dyan, sa may Landmark 1 or Landmark 3. Ano ba sa Landmark? Harap lang ng Vista Verde. Saan pa ba, no? Eminville. Maraming mga lugar dyan. Eminville.
Basta maraming mga naninirahan dito na area, tas uwian nila layo. What more, taga Panakan dito dadaan, di ba? Although may mga ano naman, no, mga biyaheng Panakan Depo, yan. I mean Panakan Public Market via Arcastillo and Sasa. So grabe yung traffic, oh. Grabe, pahirapan. So umalis tayo ng anong oras na ba? Alas 5 mahigit, no? So nasa 30 minutes na tayo, naka 31. Nasa mga 31 na nga, 31 minutes and 10 seconds, 11 seconds. Yung biyahe natin. Actually, matagal tayo nakapag-turn on ng camera, so ibig sabihin na sa mga 35 minutes na yung ano natin, travel time. Pero andito pa rin tayo sa may Inichi Buhangin. Okay, nakalagpas na tayo ng Inichi Buhangin. Sa unahan naman na intersection, traffic light ay Alyongto Street corner. Ang Alyongto Street noon ay tinatawag yan ng Mamay Road. Di ko alam ba't binabago-bago, no? Daming mga pangalan. Yung, for example, yung Sandawa Road, ginawang GA Tourist. Pati Jack Stretch umabot na rin dito. Sobrang yaman ng Davao City. Sobrang taas ng tawag nito, purchasing power ng Davao region. Rason na ang daming mga nag-i-invest dito ng mga negosyante. Dito sila nag-venture out na rin ng kailang mga negosyo. Kaya pansin nyo itong lugar na to dito, pababa hanggang papuntang airport. Ang dami ng mga establishments, commercials na makikita. Dati wala eh, Talahiban, oo, mga gubatan, ganyan, mga masukal, gaya nito. Ngayon wala, dami ng mga establishments, ang dami ng mga commercialized ng mga establishments. Ibig sabihin yan, boom ang Davao City. So 34 minutes and 4 seconds. Pero kung iisipin, dahil nga matagal na tayo nakapag-turn on ng camera at may mga moment tayo na pinopost natin yung recording, so nasa mga 40 minutes na tumahigit ang ating biyahe. Simula doon sa may SNR papunta dito sa airport. Dito pala tayo sa Alyongto Road, corner. Pero nasa 40 minutes na yung biyahe natin. So ibig sabihin pala, mag-range ng nasa ranging 1 hour ang biyahe from SNR papuntang Davao City International Airport kapag peak hour. So ibig sabihin, mag-ready kayo, no? Kailangan nyo talagang maging prepared sa biyahe kasi pwede kayo maiwanan ng flights. So ibig sabihin, kailangan advance kayo ng at least 2 to 3 hours. Yun, sure bulan talaga yun na walang maiwan.
11. COA, Commission on Audit Regional Office, Region 11. Daming pumilo dito na area kasi nga malapit na lang sa airport. Ang pasalubong. Ito intersection ulit, wala pang traffic light pero the moment na mas madadagdagan talaga yung mga dumadaan dito, mga biyahedor, mga motorists na nagtatraverse via bypass dito sa airport. Itong area na to dito sa May Mamay Road, lalagyan na rin to dito ng traffic light. Pero sana no, wag nang antayin ng ating City Government of Davao na may mamatay, masagasaan, madisgrasya sa area na to dito para maglagay ng ng traffic lights. So sana lagyan na to dito ng traffic light kasi pansin ko dito marami na rin dumadaan. Ayan o. So ito na yung Laverna Hills. Itong Laverna Hills area na to dito ay madalas tong nalulubog sa baha. Noon, ngayon hindi na kasi meron silang ginawang pasilidad no, na parang malalim na hukay para dyan i-store ang mga buhos ng tubig ulan sa kalangitan. Laverna Hills, shout out mga taga Laverna. Okay, meron dyan, no? Parang minsan gusto kong puntahan nila dito na yan. Ikotin kung gaano kalaki ang village nila. Esperanza Pag-ibig Homes. May mga McDonald's na, dati wala namang ganyan. Bodega lang yan dyan, warehouse. Pero syempre huwag nating sabihin lang ang mga bodega kasi millions din ang kita ng mga yan, revenue din yan, dagdag din sa GDP. Warehouse for rent. Okay, Camp Katitipan. So sa unahan nito ay Davao City International Airport na. Kaya dito pa lang ngayon or ilang sandali na lang ay ito-turn off na natin itong ating camera nang tayo ay makapag-prepare na sa ating pagbaba kasi may mga bit-bit pa naman akong gamit. Camp Katitipan. Merong Camp Krame sa Manila, meron kaming Camp Katitipan dito. Camp Aguinaldo, Camp Krame, whatever. So sa unahan yan may mga signal light na may mga traffic lights yan, mga kulay green na kasi naka-go signal. So ibig sabihin dito pa lang ay ito-turn off na natin itong ating camera at nang ako'y makapag-prepare na sa ating pagbaba. So that would be all. Thank you for watching. Maraming salamat sa pagsama. Bago ilaw at iba pa. There's mga chandelier tapos may coffee shop sa gilid. Basta ang daming dito, mga establishments. Ayan, may mga hotel dito na tulugan malapit sa airport. Airport hotel kung tawagin nila. Kaso nga lang hindi naman overlooking. Sana mas pataasan pa no. Pero baka dahil sa security and safety kaya hindi natin naasan. Alright, naka-stop na. Buti naman. So
that would be all. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung biyahe natin, yung ating travel vlog. Bye bye.